Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong paparusahan ng Diyos ang tao, mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 29 hanggang 32 kabanata. Ang kapalaran ng Jerusalem. Ang altar ng Diyos, ang Jerusalem mismo, ay mapapahamak. Ang lungsod kung saan nagkampo si David ay tiyak na mapapahamak. Hayaang dumating at umalis ang 1 o 2 taon, kasama ang mga kapistahan at mga pagdiriwang nito. At pagkatapos ay magdadala ang Diyos ng kapahamakan sa lungsod na tinatawag na altar ng Diyos. Magkakaroon ng pagtangis at panaghoy, at ang buong lungsod ay magiging parang altar na nababalot ng dugo. Sasalakayin ng Diyos ang lungsod, papalibutan ito at kukubkubin. Ang Jerusalem ay magiging parang multo na nagpupumilit na magsalita mula sa ilalim ng lupa, isang tinig na nagmumula sa alabok. Jerusalem, lahat ng mga dayuhan na sumalakay sa iyo ay lilipad na parang alabok, at ang kanilang nakakatakot na hukbo ay lilipad na parang dayami. Biglaan at hindi inaasahan, ililigtas ka ng Panginoong makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng malalakas na bagyo at mga lindol. Magpapadala siya ng mga bagyo at nagngangalit na apoy. Pagkatapos, ang lahat ng hukbo ng mga bansa na sumalakay sa lungsod ng altar ng Diyos, lahat ng kanilang mga sandata at kagamitan, lahat ay maglalaho na parang panaginip, tulad ng isang bagay na inaakala sa gabi. Ang lahat ng mga bansa na nagtitipon upang salakayin ng Jerusalem ay magiging tulad ng isang taong nagugutom na nananaginip na siya ay kumakain at nagising sa gutom, o tulad ng isang taong namamatay sa uhaw na nananaginip na siya ay umiinom at nagising na may tuyong lalamunan. Binaliwalang mga babala. Sumigi kayo at maging hangal, sumigi kayo at maging bulag, maglasing ng walang alak, sumusuray-suray ng hindi umiinom ng isang patak. Ginawa ng Panginoon na mahilo kayo handang matulog ng mahimbing. Ang mga propeta ay dapat maging mga mata ng mga tao, ngunit piniringan sila ng Diyos. Ang kahulugan ng bawat makahulugang pangitain ay itatago sa inyo. Ito ay magiging tulad ng isang selyadong balumbon. Kung dadalhin ninyo ito sa isang taong marunong bumasa at hihilingin sa kanya na basahin ito sa inyo, sasabihin niyang hindi niya kaya dahil ito ay selyado. Kung ibibigay ninyo ito sa isang taong hindi marunong magbasa at hihilingin sa kanya na basahin ito sa inyo, sasagot siya na hindi niya alam kung paano. Sinabi ng Panginoon,
Ang mga taong ito ay nagsasabing sinasamba nila ako, ngunit ang kanilang mga salita ay walang kabuluhan, at ang kanilang mga puso ay nasa ibang lugar. Ang kanilang relihiyon ay walang iba kundi mga alituntunin at tradisyon ng tao na kabisado lang nila. Kaya't gugulatin ko sila ng sunod-sunod na suntok. Ang matatalino ay magiging mga hangal, at ang lahat ng kanilang katalinuhan ay mawawalan ng silbi. Pag-asa para sa kinabukasan. Ang mga nagsisikap na itago ang kanilang mga plano sa Panginoon ay mapapahamak. Isinasagawa nila ang kanilang mga pakananang palihim at iniisip na walang makakakita sa kanila o makakaalam ng kanilang ginagawa. Binabaliktad nila ang lahat. Alin ang mas mahalaga? Ang magpapalayok o ang luwad? Maaari bang sabihin sa isang tao ng isang bagay na ginawa niya, "Hindi mo ako ginawa"? O masasabi ba nito sa kanya, "Hindi mo alam ang ginagawa mo"? Gaya nga ng kasabihan, sa lalong madaling panahon ang masukal na kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay babalik sa kagubatan. Kapag dumating ang araw na iyon, maririnig ng mga bingi ang isang aklat na binabasa ng malakas, at ang mga bulag na nabubuhay sa kadiliman ay magbubukas ng kanilang mga mata at makakakita. Ang mga mahihirap at mapagpakumbabang tao ay muling makakatagpo ng kaligayahang ibinibigay ng Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Ito ang magiging katapusan ng mga nang-aapi sa iba at nagpapakita ng paghamak sa Diyos. Ang bawat makasalanan ay mawawasak. Wawasakin ng Diyos ang mga naninirang puri sa iba, yaong mga pumipigil sa parusa sa mga kriminal, at yaong mga nagsasabi ng kasinungalingan upang ilayo ang mga tapat na tao sa pagkamit ng hustisya. Kaya't ngayon ang Panginoon ang Diyos ng Israel na nagligtas kay Abraham sa kabagabagan ay nagsabi, "Aking bayan, hindi na kayo mapapahiya, at ang inyong mga mukha ay hindi na mamumutla sa kahihiyan. Kapag nakita ninyo ang mga anak na ibibigay ko sa inyo, kikilalanin na ninyo ako, ang banal na Diyos ng Israel. Inyong pararangalan ako at tatayong may sindak sa akin. Ang mga hangal ay matututong umunawa, at yaong laging nagbubulong-bulungan ay matutuwa na naturuan." Isang walang kabuluhang kasunduan sa Ehipto. Ang Panginoon ay nagsalita, "Ang mga namumuno sa Huda ay napahamak dahil naghimagsik sila laban sa akin. Sinusunod nila ang mga plano na hindi ko ginawa at pumirma ng mga kasunduan laban sa aking kalooban, na nagsasalansan ng isa pang kasalanan sa isa pa. Pumunta sila sa Ehipto para humingi ng tulong nang hindi humihingi ng payo sa akin. Gusto nilang protektahan sila ng Ehipto, kaya nagtiwala sila sa hari ng Ehipto. Ngunit ang hari ay magiging walang kapangyarihan upang tulungan sila.
at ang proteksyon ng Ehipto ay magwawakas sa kapahamakan. Bagaman nakarating na ang kanilang mga embahador sa mga lungsod ng Zoan at Hanes ng Ehipto, pagsisisihan ng mga tao ng Huda na nagtiwala sila sa hindi mapagkakatiwalaang bansang iyon. Isang bansang bibigo sa kanila kapag nangangailangan sila ng tulong. Ito ang mensahe ng Diyos tungkol sa mga hayop sa katimugang disyerto. Ang mga embahador ay naglalakbay sa mapanganib na bansa kung saan nakatira ang mga leon at kung saan may mga makamandag na ahas at lumilipad na mga dragon. Kinargahan nila ang kanilang mga asno at mga kamelyo ng mga mamahaling regalo para sa isang bansang hindi makapagbibigay sa kanila ng anumang tulong. Ang tulong na ibibigay ng Ehipto ay walang silbi, kaya't tinawag ko ang Ehipto ang hindi nakakapinsalang dragon. Ang swail na mga tao. Sinabi sa akin ng Diyos na isulat sa isang aklat kung ano ang mga tao upang magkaroon ng permanenteng talaan kung gaano sila kasama. Lagi silang naghihimagsik laban sa Diyos, palaging nagsisinungaling, laging tumatangging makinig sa mga turo ng Panginoon. Sinabi nila sa mga propeta na tumahimik, sabi nila, "Huwag mo kaming pagsabihan kung ano ang tama. Sabihin sa amin kung ano ang gusto naming marinig. Panatilihin natin ang ating mga ilusyon. Umalis ka sa aming daraanan at itigil ang pagharang sa aming landas. Hindi namin gustong marinig ang tungkol sa iyong banal na Diyos ng Israel." Ngunit ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel: "Binaliwala ninyo ang sinasabi ko sa inyo at umasa sa karahasan at panlilinlang. Kayo ay nagkasala. Kayo ay tulad ng isang mataas na pader na may bitak na dumadaloy dito. Bigla kayong babagsak. Madudurog kayo tulad ng isang palayok na putik. Napakalubhang nabasag, ano pat wala ng sapat na piraso para pumulot ng may init na uling o maisawsaw ang tubig mula sa isang balon." Ang soberanong Panginoon, ang isa na banal ng Israel, ay nagsabi sa mga tao, "Bumalik kayo at tahimik na magtiwala sa akin. Pagkatapos, kayo ay magiging malakas at ligtas." Ngunit tumanggi kayong gawin ito. Sa halip, nagplano kayong tumakas mula sa inyong mga kaaway sa pamamagitan ng pagsakay sa mabibilis na kabayo. At tama kayo. Ang pagtakas ang kailangan ninyong gawin. Sa tingin ninyo ay sapat na mabilis ang inyong mga kabayo, ngunit ang mga humahabol sa inyo ay mas mabilis. 1,000 sa inyo ang tatakas kapag nakakita kayo ng isang kalaban na kawal, at 5 sundalo ay sapat na para tumakas kayong lahat. Walang matitira sa inyong hukbo maliban sa isang malungkot na flagpole sa tuktok ng isang burol. At gayon paman, naghihintay ang Panginoon upang maging maawain sa inyo. Handa siya na maawa sa inyo dahil lagi niyang ginagawa
kung ano ang tama. Mapalad ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan. Kayong mga naninirahan sa Jerusalem ay hindi na iiyak. Ang Panginoon ay mahabagin, at kapag dumaing kayo sa Kanya para humingi ng tulong, sasagutin Niya kayo. Ipaparanas sa inyo ng Panginoon ang mahihirap na panahon, ngunit Siya mismo ay nariyan upang turuan kayo at hindi na ninyo Siya hahanapin pa. Kapag gumala kayo sa kanan o kaliwa, maririnig ninyo ang boses niya sa likod ninyo na nagsasabing, "Narito ang daan, sundan ninyo." Dadalhin ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan na binalutan ng pilak at inyong mga Diyos-Diyosan na nababalutan ng ginto. At itatapon ninyo ang mga iyon na parang dumi na sumisigaw, "Mawala ka sa paningin ko." Sa tuwing magtatanim kayo ng inyong mga pananim, magpapaulan ang Panginoon para palaguin ito, at bibigyan kayo ng masaganang ani, at magkakaroon ng maraming pastulan ang inyong mga alagang hayop. Ang mga baka at mga asno na nag-aararo sa inyong mga bukid ay kakain ng pinakamabuti at pinakamainam na kumpay. Sa araw na makubkob ang mga kuta ng inyong mga kaaway at mapatay ang kanilang mga tao, dadaloy ang mga agos ng tubig mula sa bawat bundok at bawat burol. Ang buwan ay magiging kasing liwanag ng araw, at ang araw ay magiging 7 ulit na mas maliwanag kaysa karaniwan, tulad ng liwanag ng 7 araw sa isa. Mangyayari ang lahat ng ito kapag binigkisan at pinagaling ng Panginoon ang mga sugat na ibinigay niya sa kanyang bayan. Paparusahan ng Diyos ang Assyria. Ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon ay makikita sa malayo. Ang apoy at usok ay nagpapakita ng kanyang galit. Nagsasalita siya at ang kanyang mga salita ay nagniningas na parang apoy. Ipinadala niya ang hangin sa harapan niya na parang baha na dinadala ang lahat. Dinadala nito ang mga bansa sa pagkawasak at winakasan ang kanilang masasamang plano. Ngunit kayo, mga tao ng Diyos, ay magiging masaya at aawit tulad ng ginagawa ninyo sa gabi ng isang sagradong pagdiriwang. Magiging masaya kayo gaya ng mga lumalakad sa tugtugin ng mga aplauta patungo sa templo ng Panginoon, ang tagapagtanggol ng Israel. Ipaparinig ng Panginoon sa lahat ang kanyang maringal na tinig at madadama ang lakas ng kanyang galit. Magkakaroon ng apoy, malakas na ulan, pag-ulan ng yelo, at mga pag-agos ng ulan. Ang mga Asyriano ay matatakot kapag narinig nila ang tinig ng Panginoon at nadama ang lakas ng kanyang parusa. Habang paulit-ulit silang hinahampas ng Panginoon, ang kanyang bayan ay magtatagal sa musika ng mga tambol at alpa. Ang Diyos mismo
ang lalaban sa mga Asiryano. Noong unang panahon, isang lugar ang inihanda kung saan susunugin ng isang malaking apoy ang emperador ng Assyria. Ito ay malalim at malawak at mataas na salansan ng kahoy. Magbubuga ang Panginoon ng agos ng apoy upang sunugin ito. Poprotektahan ng Diyos ang Jerusalem. Ang mga pumunta sa Ehipto para humingi ng tulong ay mapapahamak. Umaasa sila sa malawak na lakas ng militar ng Ehipto, mga kabayo, mga karo at mga sundalo. Ngunit hindi sila umasa sa Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, o humingi ng tulong sa Kanya. Alam niya ang ginagawa niya. Nagpadala siya ng kapahamakan. Isinagawa niya ang kanyang mga banta upang parusahan ang masasamang tao at ang mga nagpoprotekta sa kanila. Ang mga Ehipsyo ay hindi mga Diyos. Sila ay tao lamang. Ang kanilang mga kabayo ay hindi higit sa karaniwan. Kapag kumilos ang Panginoon, ang malakas na bansa ay guguho, at ang mahinang bansang tinulungan nito ay babagsak. Pareho silang mawawasak. Sinabi sa akin ng Panginoon, gaano man sumigaw at magpalahaw ang mga pastol, hindi nila matatakot ang isang leon mula sa isang hayop na pinatay nito. Sa parehong paraan, walang makakapigil sa akin ang Panginoong makapangyarihan upang protektahan ang bundok Siyon. Kung paanong ang isang ibon na lumilipad sa kanyang pugad upang protektahan ang kanyang mga anak, ako, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ay poprotektahan ng Jerusalem at ipagtatanggol ito. Sinabi ng Diyos, bayan ng Israel, nagkasala kayo laban sa akin at sinalansang ako. Ngunit ngayon bumalik kayo sa akin. Darating ang panahon na itatapon ninyong lahat ang mga makasalanang Diyos-Diyosan na ginawa ninyo mula sa pilak at ginto. Ang Assyria ay mawawasak sa digmaan, ngunit hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Ang mga Asyryano ay tatakbo mula sa labanan, at ang kanilang mga binata ay gagawing alipin. Ang kanilang emperador ay tatakbo sa takot, at ang mga opisyal ay matatakot na iiwan nila ang kanilang mga watawat ng labanan. Ang Panginoon ay nagsalita. Ang Panginoon na sinasamba sa Jerusalem, at ang apoy ay nagniningas doon para sa mga hain. Isang haring may integridad. Balang araw ay magkakaroon ng isang hari na mamamahala ng may integridad at mga pinuno ng bansa na mamamahala ng may katarungan. Bawat isa sa kanila ay magiging parang kanlungan mula sa hangin at isang lugar na taguan mula sa mga bagyo. Sila'y magiging parang mga batis na umaagos sa disyerto, parang anino ng malaking bato sa tigang na lupain. Ang kanilang mga mata at tainga
ay magiging bukas sa mga pangangailangan ng mga tao. Hindi na sila maiinip pa, ngunit kikilos sila ng may pang-unawa at sasabihin ang kanilang ibig sabihin. Walang mag-iisip na ang hangal ay marangal o magsasabing tapat ang hangal. Ang hangal ay nagsasalita ng kamangmangan at nag-iisip ng masasamang bagay na gagawin. Ang kanyang ginagawa at sinasabi ay insulto sa Panginoon at hindi niya pinapakain ang nagugutom o nagbibigay ng anumang bagay na maiinom sa mga taong nauuhaw. Ang taong estupido ay masama at gumagawa ng masasamang bagay. Siya ay nagbabalak na sirain ang mga dukha sa pamamagitan ng kasinungalingan at upang pigilan silang makuha ang kanilang mga karapatan. Ngunit ang isang marangal na tao ay kumikilos ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama. Paghukom at pagpapanumbalik. Kayong mga babaeng maginhawang namumuhay, walang pag-aalala, makinig sa aking sinasabi. Maaring kontento na kayo ngayon, ngunit sa pagkakataong ito sa susunod na taon ay mawawalan kayo ng pag-asa dahil wala ng mga ubas na mapupulot ninyo. Namumuhay kayo ng maginhawang buhay, walang mga alalahanin. Ngunit ngayon, manginig sa takot. Hubarin ang inyong mga damit at itali ang mga basahan sa inyong baywang. Kabugin ang inyong mga dibdib sa kalungkutan, dahil ang matabang bukirin at ang mga ubasan ay nasira, at ang mga tinik at mga dawag ay tumutubo sa lupain ng aking bayan. Umiyak para sa lahat ng bahay na dating masaya ang mga tao at para sa lungsod na dating puno ng buhay. Maging ang palasyo ay aabandonahin at ang kabisera ng lungsod ay ganap na tinalikdan. Ang mga tahanan at mga kuta na nagbabantay sa kanila ay magiging guho magpakailanman. Ang mga mailap na asno ay gagala doon at ang mga tupa ay makakahanap ng pastulan doon. Ngunit minsan pang ipapadala sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang kaparangan ay magiging mataba at ang mga bukid ay magbubunga ng masaganang pananim. Saan man sa lupain ay ipapairal ang pagkamakatwiran at katarungan. Dahil gagawin ng lahat ang tama, magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay magiging malaya sa mga alalahanin at ang kanilang mga tahanan ay mapayapa at ligtas. Ngunit ang granizo ay babagsak sa mga kagubatan at ang lungsod ay mawawasak. Gaano magiging masaya ang lahat na mayroong maraming tubig para sa mga pananim at ligtas na pastulan sa lahat ng dako para sa mga asno at baka. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.